Ate Lian! Bulala sa akin ang kapatid kong bunso. Hindi siya makapaniwala na bumalik ako sa aming probinsya. Mabuti at umuwi ka na dito. Huwi ka pa niya. Sa totoo lang, kahit ako, di ko alam kung bakit bumalik pa ako rito. Pinangako ko kasi sa sarili ko na di na ako muling babalik pa dito, pero eto ako ngayon sa harap ng bahay namin. 7 taon na. Mula lisanin ko ito, parang kailan lang. Halika anak, pasok tayo. Wika ko sa anak kong 6 years old na babae. Nahihiya pa siya noon sa nanay at kapatid ko. Ngayon niya lang kasi ito nakita. Ang ganda na ng pamangkin ko, dalaga na. Uwi ka nito at hinaplo sa bunbunan ang anak kong si Thea. Oo nga, malaki na si Thea. Si ate din parang dalaga pa rin, walang pagbabago. Maganda ka rin ate. Puring-puri naman sa akin ang kapatid kong si Ruth. Ini-hairclip ko ang aking buhok. Siyempre, kahit may asawa na tayo, kailangan beauty pa rin, hindi ba? Uwi ka kong nakataas ang kilay. Kaya naman natatawa sila sa akin. Tanggap na nilang maganda ako kesa sa kanila. Totoo naman kasi iyon. Kaya nga ligawin ako kahit saan pumunta. Hindi ko naman kasalanan na ganito na ako noong ipinanganak ako ni nanay. Inborn na talaga ang kagandahan ko. Nax, yan talaga ang ate ko. Palaban ng kagandahan. Uwi ka pa niya sa akin. True lalo. Kaya hanggang ngayon, talaga namang nakaabang pa rin si Kuya Xander sa ate natin. Segunda ni Malia, ang isa ko pang kapatid. Magtigil ka nga. Sikmat ko sa kanya. Ewan ko ba, allergic talaga ako sa lalaking iyon. Ang kulit kasi, masugid ko siyang manliligaw kaso ayoko sa kanya. Kaya nga nakaalis ako sa lugar namin para iwasan siya. Kinikilabutan ako sa tuwing maririnig ko ang pangalan niya. Never in my wildest dream na siya ang mapapangasawa ko. Mag-asawa na lang ako kahit sino, wag lang siya. Hindi ko ma-imagine ang sarili ko sa piling ng walang puso at walang modong lalaking iyon. Hinimas ko ang aking braso para padapain ang balahibo ng bahagyang tumayo. Bakit naman ate? Ang swerte mo nga kung siya lang ang pinakasalan mo. Biruin mo, mahal na mahal ka niya. Bukod doon, mapera siya at tiyak, buhay rena ka sa kanya. Panunodyo pa ni Malia. Ang bibig mo, Malia. Saway ko sa kanya. Naroon lang kasi ang anak kong babae at ayoko nakakarinig siya ng ganong usapan. Ano na lang ang iisipin niya? Pera-pera na lang ang pagpili ng mapapangasawa? Hindi maaari iyon. Ayokong itanim yun sa isipan niya. Dahil mahalaga pa rin ang respeto at pagkakaunawaan ng bawat isa. Halika anak, doon ka muna sa silid ni nanay ha. Uwi ka ko kay Thea at inakay ko siya sa kwarto ko. Ayokong marinig niya ang usapan namin ng mga kapatid ko. Kaya doon ko muna siya iniwan at bumalik ako sa sala. Oo nga naman anak, alam mo ba? Palaging pumupunta dito si Xander kahit wala ka na. Tinatanong kanya palagi sa amin kung kailan ka babalik. Napatirik na ang mga mata ko sa kanila. Huwag niyo na lang siyang pansinin. Change the topic na nga po tayo. Ayoko nang pag-usapan ng Xander na yun. Uwi ka ako. Kasi naman anak, totoo ang sinasabi namin. Ang bait na ngayon ni Xander, biruin mo, noong naaksidente ang tatay mo. Siya ang tumulong sa amin. Dinala niya sa ospital ang tatay mo, pati yung may atraso sa ama mo, hinanap niya. Kaya ayun, napanagot naman. Kung wala si Xander, malaki sana ang magagastos natin sa pagpapagamot sa ama mo. Maigi na lang talaga at nariyan lang siya. Pagmamalaki pa niya sa akin. Kaya naman tuluyan na akong nanabang sa kanila. Ano ba yan? Lahat na lang sila puro Xander ang nasa bibig. Ano bang nangyari na sa Earth? Dati, sukang-suka sila sa mukha ng lalaking iyon. Di yata ngayon nagbago na ang ikot ng mundo. Puro na sila papuri sa kumag na yun para lamang gumanda ang tingin ko sa damuhong iyon. Ay, nakakaimbierna. Kung alam lang nila ang ginawa sa akin ng impacto na yun, kaya abot langit ang galit ko sa kanya. Kundi lang masamang pumatay ng tao, ginawa ko na sa kanya. Hanggang ngayon, nanggigigil pa rin ako sa kanya. Oo nga anak, sabi niya kahit daw may asawa at anak ka na, nakahanda pa rin daw siyang tanggapin ka. Ayun ang anak mo. Humirit pa si nanay sa akin. Kaya naman tuluyan na akong napatalikod. Pumasok ako sa silid ko. Naabutan kong nakatanaw sa bintana ang anak ko. Maganda ba anak ang San Nicolas? Masaya ang tanong ko sa kanya.
Tila kasi wiling-wili siya habang nakatanong sa bintana. Kita kasi dito ang magandang tanawin ng luntiang bukirin. Opo nanay, ang ganda po pala dito. Akala ko po kasi sa books ko nalang makikita or sa TV. May ganito po pala talagang lugar. Mga ang sambit niya sa akin. Napangiti ako sa tinura niya. Nakatira kasi kami sa squatter sa Maynila kung saan walang magandang view. Puro bahayan na tagpi-tagpi ang makikita sa pagbukas lamang ng pintuan. Hindi naman kami makakapagbukas ng bintana dahil ang likuran namin ay may kanal na puro basura. Hindi ko nga alam kung paano kami nakatiis sa lugar na iyon. Talaga anak, nagustuhan mo ba? Opo nanay. Dito na po ba tayo titira? Pag-iisipan ko pa. Wika ko. Di yata maganda kung dito kami titira dahil narito ang taong iniiwasan ko at ayoko nang makita. Hindi naman siya nadismaya sa sinasabi ko. As long as na magkasama kami, ayos lang sa kanya kahit saan kami mapadpad. Ganoon namin kamahal ang isa't isa. Nay, ang ganda po sa dakong yun. Turo niya sa malawak na mga burol at taniman ng pinya. Sa kalapit naman itong lupain ay may malawak na rancho na may mga bakang pagala-gala. Nakikita niya ito sa malayo kaso purong kuto na lang ito sa sobrang liit. Oo anak, maganda talaga dyan. Malayo pa po ba dyan dito? Hindi, malapit lang kung sasakay tayo ng jeep. Wika ko. Lumapit siya sa akin at yumakap ng bahagya. Punta tayo dyan, Nay. Nais ko makita ang baka sa malapitan. Wika niya. Hindi pa kasi siya nakakakita ng totoong baka. Anak, kung baka lang sa sadya mo, meron dyan ang lolo mo sa malapit. Wika ko. Hindi po nanay. Gusto ko pong makarating sa dakong yun. Please? Nakaamin pa ang kamay niya sa akin. Kaso, inilingan ko lang siya. Please po nanay. Pumunta po tayo dyan bago bumalik sa Maynila. Nagmamakaawa siya sa akin. Kaya marahan ko siyang hinaplos sa buhok at kinausap ng masinsinan. Anak, nakakatakot sa lugar na yan. May monster. Alam mo ba? Last na punta ko doon, akala ko katapusan ko na. Exaggerated ang pagkasabi ko para matakot din siya. Kinagat po kayo ng monster, nanay? Oo, anak. Kaya tanawin mo na lang yun, okay? Malungkot siyang tumango sa akin. Kung bakit ba naman kasi sa lupain pa ng taong kinasusuklaman ko ang nais niyang puntahan. Mula sa sala ay naririnig ko ang malakas na usapan ng mga lalaki sa aming bakuran. Tingin ko mga kababata ko ito. Namiss ko sila kahit paano. Lumaki yata kaming magkakasama at masaya kami noong narito pa ako. Kaya naman lumabas ako para makita sila. Lian, kumusta ang Maynila? Bati sa akin ang kaibigan kong si Carlo. Ayun, polluted pa rin. Wika ko. Nasaan nga pala ang asawa mo? Bakit? Hindi mo kasama? Tanong niya. Yun kasi ang sabi ko sa kanila, may asawa na ako. Protection ko yun sa taong iniiwasan ko. Busy siya kaya kami lang ang umuwi ng anak ko. Sagot ko. Sayang naman. Hindi man lang namin siya makikilala. Hayaan mo. Susunod yun dito at panigurong lalasingi. Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang makita ko kung sino ang kasamahan nila. Si Xander, ang demonyo. Anong ginagawa niya rito? Hindi na ako naglakas loob na batiin siya. Tumalikod na lang ako at nawalan ako ng gana na makipag-usap sa kanila. Lian! Isang tawag na nagpahinto sa akin pero hindi ko siya nilingunan. Hinintay ko siya na pumunta sa harapan ko. At yun nga, pumamewag siya sa unahan ko na akala kung sino. Anong kailangan mo? Matabang ang pagkasabi ko. Ang taong kagaya niya ay di naman dapat na hinihinahuna ng boses. Hindi siya agad sumagot sa akin. Plano pa yatang i-expose ang sarili sa akin. Pangiti-ngiti kasi siya sa harap ko habang panakanaka ang sulyap sa akin. Lalo kang gumandalian. Mukhang napunta ka sa maayos na lalaki. Talaga. At di ako pipili ng magiging sakit ng ulo ko. Matinong tao ang hanap ko. Taas noo kong sagot. Mabuti. Masaya ako para sa'yo. Sagot niya sa akin. Maigi na lang at ganito ang narinig ko sa kanya. Akala ko pagbabantaan niya ang asawa ko. Ganoon kasi siya sa mga lalaking nanliligaw sa akin dati. Ikaw, may asawa ka na ba? Natanong ko. Ewan ko ba, bigla na lang lumabas sa bibig ko. Wala pa. Bakit? Mag-asawa ka na para naman magkaroon ka na ng kasama sa buhay.
Wika ko at para na rin matahimik na din ako. Hanggat kasi single siya, feeling ko di ako makakapamuhay sa lugar namin na matahimik. Hindi ko kaya. Hanggang ngayon kasi, siya pa rin ang laman nito. Anito sabay turo ng kamao sa dibdib habang mariing nakatingin sa mata ko. Hihintayin na lang siguro na mabiyuda siya bago ko siya pakakasalan. Napatirik ang mata ko sa tinura niya. Mabiyuda? Abat ang lokong to? Hinahangad pang mamatay ang asawa ko? Shit! Alam mo, kapag hinahangad mong mamatay ang isang tao, lalong humahaba ang buhay niya. Wika ko naman. Tama. Pero kung magpapakita sa akin ng taong yun, mas mainam. Baka mapadali ang pagkabalo ng babaeng nais ko. Kinilabutan ako sa tinura niya. Kaya iniwanan ko siyang walang paalam. Wala pa rin siyang pagbabago, nakakatakot pa din siyang magsalita. Pumasok ako sa loob ng bahay at hinanap ko ang anak ko. Hindi ko kasi siya nakikita sa kwarto. Hinanap ko siya sa sala, kaso wala siya sa loob ng bahay kaya lumabas ako. Kinabahan ako nang makita ko si Thea, kausap si Sander at parang close agad ang dalawa. Anong meron? Bakit nangyari ito? Thea anak, pumasok ka sa loob. Wika ko sa kanya. Bakit naman Lian? Nagkakatuwaan pa nga kami. Sambit ng damuho sa akin. Karga niya ang anak ko habang inaabot nito ang bunga ng mangga. Ibaba mo ang anak ko. Mariin kong utos sa kanya. Nanay, hindi pa po ako tapos mamitas ng mangga. Wika naman sa akin ng anak ko at ayaw pa yatang bumaba mula sa pagkaupo sa batok na lalaking kinaiinisan ko. Oo nga naman Lian, nangunguha pa nga kami. Wika niya sa akin. Hindi, ibaba mo siya ngayon din. Utos ko kaya wala siyang nagawa kundi ibaba ang anak ko. Thea, get inside. Huwag kang lalabas kapag hindi ko sinasabi ha. Mariing utos ko sa kanya at pinandilatan ko ng mata kaya sumunod naman siya sa akin. Saka ko hinarap si Xander. Sa susunod, huwag na huwag mong lalapitan ang anak ko. Wika kong may pagbabanta ang mga tingin. Natawa lang siya sa sinabi ko. Bakit? Masama bang maging kaibigan ko ang anak mo? Ano ka ba Lian? Kung galit ka sa akin, huwag mong idamay ang anak mo. At bakit hindi? Nanay ako. Kaya karapatan kong piliin kung sino ang taong lalapitan niya at hindi ka kasama doon dahil masama ka. Matigas ko pang wika sa kanya. Napailing siya sa sinabi ko. Hanggang ngayon, ang sama pa rin ang tingin mo sa akin. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Bumait na nga ako. Lahat ginawa ko para bumait sa paningin mo, Lian. Wika niya. Ang kagaya mong masamang damo, wala ng pag-asa pang magbago. Masama ka na talaga. Yun ang tingin ko sa'yo. Iyan ba ang sabi ng magulang at kapatid mo? Hindi. Sabi nila mabuting tao ka na daw. Pero ako hindi mo maluloko. Dahil kilala kita. Lahat ng mga ginagawa mo pakitang tao lang at may kapalit. Wika ko pa. Napailing siya ng marahan sa paratang ko. Bahala ka Lian, kung yan pa rin ang tingin mo sa akin, wala na akong magagawa. Talaga. First impressions last forever. Wika ko. Kahit kailan, di na magbabago pa ang tingin ko sa'yo. Masama kang tao. Mukhang di na nga mababago pa ang masamang tingin mo sa akin. Sige, patuloy mo lang yan. Mahina sambit niya saka pinaharurot ang kanyang motor palayo. For the first time, nasaktan ko yata ang pride niya. Bago to ha. Akala ko forever nang makapal ang mukha niya. Mabuti na rin yun para hindi na siya umaaligid sa aming mag-ina. Linggo, namasyal kaming magkakapatid sa mall. Kasama ko ang anak kong si Thea. Sale noon kaya naisipan naming mamili ng ilang gamit kagaya ng mga damit at para mamasyal na din. Bihira lang kasi kaming magbanding ng ganito. Nawili ako sa kakapili ng mga damit na kakasya kay Thea kaya hindi ko siya napansin kung nasaan na. Nasaan siya Malia? Isusukat ko to sa kanya. Wika ko habang hawak ko pa ang bestida na kakasya sa kanya. Hindi ko rin alam ate, narito lang yun kanina. Wika niya, habang palingalinga sa paligid na nooy bahagyang nagkakagulo na sa di ko malamang dahilan. Naisipan kong pumunta sa toy store. Naroon kasi ang manikang nais niya. Naisip ko lang na baka binalikan niya iyon. May kamahalan kasi kaya hindi ko siya maibili. Oops, saan ka pupunta? Harang sa akin ng gwardya. Baka sa mukha niya ang labis na pagkabahala. Sa toy store po. Sagot ko. Bawal na doon dahil may sunog. Maigi pa lumabas na kayo dito. Wika niya.
Kinabahan ako sa sinabi niya. Kaya pala bahagyang nagkakagulo na ang mga tao. Pero ang anak ko, titingnan ko po, baka naroon pa. Pagmamatigas ko. Kung naroon man siya tiyak, palalabasin na siya doon ng mga gwardya, kaya sa ibang parte mo siya hanapin. Giit niya at pilit akong pinagtatabuyan. Kaya naman hinahanap ko ang anak ko sa ibang section ng mall. Kaya di ko siya makita kung saan. Hanggang sa nagkakagulo na ang mga tao at inuutos na ng management ang sapilitang pagpapalabas ng mga tao. Kanya-kanyang takbuhan para makalabas sa umuusok na gusaling iyon. Habang ako para akong sisisa na nababaliw na sa kakahanap sa nag-iisa kong anak. Teya! Teya, nasaan ka na? Naiiyak ko ng sambet na paulit-ulit. Habang palingalinga sa paligid. Tala ko pa ang naghahanap ng karayom noon sa damuhan. Kahit saan kasi ako nakarating, di ko mahanap si Teya. Nagmistulang napakalaking mundo ng mall na yun sa paningin ko. Kahit nasayod ko ang bawat sulok sa gitna ng nagtatakbuhang mga tao, di ko pa rin masumpungan ang batang hinahanap ko. Mrs., tama na, lumabas ka na. Kumakapal na ang usok. Baka nasa labas na ang anak mo, kaya lumabas ka na rin. Wika sa akin ng gwardya. Hindi, hahanapin ko ang anak ko. Pagmamatigas ko at sinubukan kong tumakbo. Hinawakan niya ako sa braso at sa pilitang binitbit palabas. Bitawan mo ko. Pagmamatigas ko. Hindi, mamamatay ka sa loob kapag di ka umalis dito. Kaya wag nang matigas ang ulo mo. Wika niyang mariin sa akin. Pagdating ko sa labas, hinahanap ko ang aking anak sa paligid, kaso wala siya. Hindi siya mahagilap ng mata ko. Sina Ruth at Malia ang nakita ko na naghahanap din. Ate, nakita mo ba si Teya? Humahangos na tanong niya sa akin. Butil-butil ang pawis nila nang humarap sa akin. Wala hindi ko pa rin siya nakikita. Lalong lumakas ang kaba sa dibdib ko. Paano kung naiwan pa siya sa loob? Sa oras na to, baka naman sa mga oras na to, nanginginig na siya sa takot. O baka di na makahinga dahil sa uso. Kaya naman hindi ko na maipapaliwanag ang pag-aalalang nararamdaman ko ng sandaling iyon. Ano? Nasaan na siya? Naku, baka naiwan siya sa loob. Kinakabahang sambit ni Ruth. Kaya naman sinubukan kong pumasok sa barikada. Bawal na kayo, ma'am. Saway ng gwardya sa akin. Hindi, ang anak ko nasa loob pa. Sabi ko sa kanya. Sa puntong iyon parang sure ako na naroon siya. Hayaan mo na. Ang bombero na ang bahala sa kanya. Wika pa ng gwardya sa akin at pinagtatabuyan ako palayo sa barikada. Hindi. Ako ang maghanap sa kanya. Giit ko. Paano na lang kung di siya makita ng bumbero? Kaya nagmamatigas ako para papasukin nila. Wala na akong pakialam kung mamatay ako sa loob. Kaso hindi umobra dahil malalakas sila kesa sa akin. Teya! Teya! Paulit-ulit na sigaw ko, baka sakaling marinig niya ako. Kaso walang Teya na lumapit sa akin. Kaya naman napapaiyak na lang ako sa sobrang takot at pag-aalala. Ate Lian, tama na. Ipagdasal natin na mahanap si Teya. Sambit ng kapatid kong si Malia. Palibhasa din niya anak, kaya magkaiba ang nararamdaman namin sa isa't isa. Oo, nag-aalala siya ngunit. Iba mag-aalala ang isang ina. Sa di kalayuan ay nakita ko si Sander. Nakatanaw siya sa mall na umuusok habang humihit-hit ng sigarilyo. Pambihira. Natataranta na ang mga tao sa paghahanap ng kaanak na nawawala. Siya naman parang nanonood lang ng apocalypse movie at relax na relax pa. Dinala ako ng mga paa ko sa kinaroroonan niya. Xander, ang anak ko, hindi ko makita. Tulungan mo naman ako. Pagmamakaawa ko sa kanya, hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob para humingi ng tulong sa lalaking ito. Wala kasing tumulong sa akin dahil karamihan ay may hinahanap din na kasamahan nila. Ang mga kapatid ko naman ay naghihintay na lang kung sino ang ilalabas ng mga bombero mula sa gusaling umuusok. Hindi ko yata kayang maghintay na lang nang walang ginagawa. Napailing siya sa akin. Bakit ka lumapit sa akin? Hindi ba masama ang tingin mo sa akin? Kaya bakit ka humihingi ng tulong sa kagaya kong maitim ang budhe? Pamimilos po, tanong niya sa akin. Kung nasa normal lang akong kalagayan, di ako lalapit sa kanya. Kaso oras ang kalaban ko, kaya kinalimutan ko ang anumang nararamdaman kong suklam sa kanya. Xander, please, parang awa mo na. Tulungan mo naman ako. Pagmamakaawa ko. Anong nais mong gawin ko? Kung nariyan na siya sa paligid, hindi yun lalayo. Hanapin mo.
Pero kung naiwan siya sa loob, hindi na siya mabubuhay pa sa sobrang kapal ng usok dyan. Uwi ka pa niya na wala man lang pakialam kung nakakapanakit ba ang salita niya. Pasensya ka na ha. Hindi ko isusugol ang buhay ko para lang sa anak mo. Walang emosyon pa niyang sabi at wala talaga siyang planong tulungan ako. Kaya naman umagos ang masaganang luha ko at napaluhod ako sa kanya. Xander, please. Anak mo din si Thea kaya parang awa mo na. Tulungan mo ko. Iligtas natin siya. Uwi ka ko, desperado na ako kaya nasambit ko ang hindi dapat. Ang 6 na taon ko ng sekreto. Naitapon niya ang hinihit-hit niya sigarilyo sa sinabi ko at kumunot ang noo niya sa akin. Ulitin mo ang sinabi mo. Mariin ang pagkakatitig niya sa akin na parang inaabangan ng bawat kibot ng lapi ko. Anak natin si Thea. Kapag nawala siya, hindi ko makakaya. Hindi lang ako ang mawawalan, Xander, kundi ikaw din. Wika ko pang humahagulgol sa kanya. Kaya naman, wala na siyang sinayang na oras at sumibat agad papunta sa grupo ng mga bumbero. Habang ako naman, di ko na kinakaya ang emosyong nararamdaman ko. Dahil bigla na lamang dumilam ang paningin ko. Nagising na lamang akong nakaupo sa silya at pinapaypayan ng kapatid ko. Si Thea, nasaan na? Wala pa ate. Si Kuya Xander hinahanap siya sa loob. Sambit niya sa akin. Tumayo ako para subukan uling hanapin ang anak ko sa paligid. Hindi pa ako nakakahakbang. Nakita ko na si Xander, nakasuot siyang pangbumbero at may karga siyang bata na nakabalot sa kumot na basa. Dali-dali ko silang sinalubong at tinignan ko kung sino ang bata ang dala niya. Ang anak ko ba yan, Xander? Hinihingal kong tanong. Oo, Lian, si Thea to, ang anak natin. Anito sabay inihiga sa stretcher ang anak ko para mabigyan ng first aid ng mga medics na nakaabang. Dinala ko siya sa ospital habang si Xander ay bumalik sa loob para tumulong sa mga natrapang mga tao. Dati siyang member ng ahensya kaya may alam siya sa pagre-rescue sa ganitong sunog. Mabuti na lamang pala lumapit ako sa kanya. Kung hindi, baka hindi pa nahanap ang anak ko at tuluyan na siyang nawala sa akin. Ligtas na po ang bata, mommy. Wika sa akin ng doktor. Kakatapos lang niya noon na i-check upin ang anak ko. Maraming salamat po, doktor. Wika ko. Walang anuman. So paano? Mauna na ako, marami pa akong pasyente naghihintay sa akin. Wika niya saka kami iniwan ang anak kong natutulog pa noon. Mapalad si Thea dahil konting pasulang ang tinamo niya. Sabi sa akin ni Xander nakita niya ang anak namin sa isang sulok na kahiga. Nahimatay siya noon sa usok, mabuti na lang at nakarating agad siya kundi tuluyan nang nasuffocate ang anak ko. Kamusta na si Thea? Napalingon ako sa taong nagsalita sa aking likuran. Ikaw pala, Xander. Wika ko. Lumapit pa siya sa aming dalawa. Maayos na siya, salamat ha. Wika ko. Mabuti naman. Bakit mo siya tinago sa akin? Kung hindi pa siya nanganib, hindi ko pa malalaman na may anak tayo. Ganon ba talaga kalaki ang galit mo sa akin? Tanong niya. Xander, saka na lang natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Huwag dito sa ospital. Wika ko. Hindi na siya kumibo. Naupo na lang siya sa tabi ko ng upuan na nakaharap sa ospital bed ng anak ko. First time yata ito. May karamay ako sa pag-aalaga sa anak ko. Mula kasi nang umalis ako sa amin, sinarili ko ang lahat ng pasanin ko. Akala ko kaya ko ang lahat. Akala ko hindi na ako lalapit pa sa kanya. Pero kinain ko ang sinabi ko. Ngayon kasi, siya na naman ang nakatulong sa akin. Naalala kong paano nabuo ang anak ko. Sumadya ako noon sa bahay niya. Nakakulong noon ang kuya ko. Napasama kasi siya sa grupo ni Xander, kung saan may binugbog silang 2 lalaki. Naglayasan sila nang may dumating na mga pulis. Sa kasamaang palad na iwan ang kuya ko at nakatakas sila. Sampo ng mga kasamahan nila. Tanging ang kuya ko lang ang nahuli. Kaya naman ang kuya ko lang ang nadiin sa kaso. Pinabayaan siya nila Xander kaya naman ganoon na lang ang galit ko sa kanya. Tingin ko sinadya nilang ipitin ang kuya ko palibhasa mahirap lang kami at walang laban. Kaya ganoon ang galit ko sa kanya. Nakiusap noon ang kapatid ko na tulungan namin siya. Nahihirapan siya sa loob. Puro pasapa nga siya noon nang makita ko. May connection din kasi ang naagrabyado nila kaya gumanti. Ang masama noon ang kuya ko lang ang ginantihan nila at ang mga kasama ni Xander ay malaya sila. Sinubukan kong humingi ng tulong kay Xander dahil siya naman talaga ang nagpilit sa kuya kong sumama sa grupo nila. Pagkatapos, iniwan lang nila sa ere. Oo, papayag akong tulungan ng kuya mo sa isang kondisyon. Wika niya noon sa akin.
Ano yun? Desperada kong tanong. Samahan mo ako ngayong gabi at papayag ka sa gusto kong mangyari. Wika niya sa akin na punong-puno ng pagnanasa. Kapal ng mukha mo. Hindi ako papayag sa gusto mo. Marieng wika ko. Nagsitayuan ang balahibo ko sa sinabi niya. Nababalo na talaga siya. At dahil ba sa binastad ko siya, kaya kukuhanin niya ako sa ganitong paraan. Hindi maaari. Okay, kung ganoon, tapos na ang usapan natin ngayon. Papatayin nila ang kapatid mo sa kulungang yun. Sambit pa niya sa akin. Kaya napilitan akong pumayag kahit nasusuklam ako sa pagmumukha niya. Pikit mata akong nagpaubaya sa kanya ng buong gabi alang-alang sa kaligtasan ng kuya ko. Wala din kasi akong ibang maisip na paraan para matulungan ko ang kapatid ko. Pati ang magulang ko, wala ding mahanap na solusyon at taong makakatulong sa amin. Kaya isinugal ko na ang sarili ko, alang-alang sa kaligtasan ng kapatid ko. Kinabukasan, tinupad niya ang pangakong tutulungan ng kuya ko. Kaya nakalaya siya noon. Laking pasasalamat noon ng magulang ko sa kanya. Akala nila anghel ang walang hiyang tumulong sa anak nila. Hindi nila alam, pailalim itong umaatake kaya hindi ko pinangarap na makasama ang kagaya niyang mapagsamantala. Hindi ko maatim na makasama ang taong minsang nagpahamak sa kapatid ko at tumulong nga, kapalit naman ng puri ko. Ang swapang niya. Tingin ko nga sinadya niya ang lahat para makuha ako. Alam niya kasing hindi niya ako mapapasagot kung liligawan niya lang ako. Kaya gumawa pa siya ng ibang gimmick at nagtagumpay siya. Pero ipinangako ko sa sarili ko. Nakuha man niya ang katawan ko ngunit hindi ang puso ko. Kaya naman umalis ako ng walang paalam sa lugar namin. Bago pa makaisip ng ibang pakulo si Xander para makuha ako ng tuluyan. Ayokong magiging bahagi ng pamilya nila at ng buhay niya, kami ng anak ko. Pakiramdam ko kasi siya ang magpapahamak sa amin. Kaya ngayong alam na niya ang tungkol kay Thea, ano ang gagawin ko? Baka hindi na niya kami tigilan. Kaya kinakabahan ako. Natatakot sa maaaring mangyari sa amin. Nakausap po ng doktor, sabi niya maaari na daw ilabas si Thea. Wika niya sa akin. Mula nang ipasok ko siya dito, si Xander na ang umayos ng lahat ng mga kailangan namin. Araw-araw niyang binibigyan ng stuffed toy ang anak ko, habang sa akin naman ay palagi siyang may pabulaklak. Mabuti naman, naiinip na siya rito at nais ko nang makauwi sa bahay. Sagot ko sa kanya. Ayoko na rin kasi siyang makasama. Siya ang umayos lahat ng kailangan kong gawin, including yung bills ng anak ko pati ang mga gamit namin. So paano, Thea? Let's go? Uwi ka niya at kinarga niya ang anak ko matapos niyang isakay sa kotse ang mga gamit namin. Palibhasa sabik sa ama kaya sumama naman si Thea sa kanya. Madaling napalagay ang loob niya sa ama, siguro nga dahil iisa lang ang dugong nananalaytay sa ugat nila. Habang nasa sasakyan kami, napansin kong ibang daanan ang tinutumbok namin. Hindi ito ang daan pa uwi sa bahay namin, Xander. Saan mo ba kami dadalhin? Nababahala na ako. Wala pa naman akong tiwala sa kanya. Wow! So, eto yung lugar na nais kong puntahan, nanay. Ang ganda po talaga. Manghang sambit ni Thea habang ako naman ay nag-aalala. Talaga, Thea? Nagustuhan mo? Opo, uncle. Uwi ka niya. Then, doon tayo pupunta ngayon din. Uwi ka niya sakay bilisan pa ang pagmamaneho. Xander, hindi maaari. Wala naman to sa usapan natin. Pigil ko sa kanya sa mahinang boses. Ayoko makita kami ng anak ko na nagtatalo. Alam ko, pero mula lang sabihin mo sa akin ang totoo. And, mayroon na akong karapatan para magdesisyon kung ano ang nararapat sa anak ko, Lian. Mahina niyang sambit sa akin, ngunit may diin iyon. Hindi pwede ang gusto mo. At bakit hindi maaari, honey? Anak ko siya. Baka nakakalimutan mo. Munti ka na siyang mapahamak. Kundi dahil sa akin, baka nagluluksa ka na at ayokong maulit yun. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, ako ang magpapasya kung saan siya titira. Uwi ka niya habang tuloy ang pagmamaneho. Nais ko pang magprotesta kaso ayoko sa harapan ng anak ko. Kaya nakarating kami sa bahay niya. Wow! Ang ganda naman po dito, uncle. Nanay, dito na po ba tayo titira? Baling niya sa akin kaso hindi niya ako pinagsalita at siya ang sumagot sa anak ko. Yes, baby. Dito na kayo titira ng nanay mo. Talaga po, nanay? Di makapaniwala ang tanong niya kaya sa akin siya nakatingin. Tumangon na lang ako sa kanya ng bahagya. Yehey! Gusto ko po dito. Ang ganda ng bahay. Uwi ka niya at nagpaikot-ikot siya sa loob nito na parang nakawalang paru-paro. Nanay, kurutin niyo nga po ako.
Baka nanaginip lang ako. Di makapaniwalang sambit pa niya sa akin at nilapit ang mukha sa mukha ko. Yung tipong naniniwala siya at the same time, may doubt pa rin sa isip niya. Totoo anak, bahay mo na tumula ngayon. Si Sander na ang sumagot sa anak ko. Bakit po uncle? Kunot noong tanong niya. Ang alam niya kasi hindi naman kami magkaano-ano ng lalaking ito dahil di pa namin na ipagtatapat sa kanya ang lahat. Dahil ako ang daddy mo anak, kaya dito ka na rin titira kasama ang nanay mo. Sabi pa ng talipandas kay Thea. Wala talagang preno ang bibig niya. Hindi na niya hinintay na ako ang magsabi sa anak ko. Siya na ang nagtapat ng lahat. Pambihira. So ano pa nga ba ang magagawa ko? Narito na kami sa moment of truth. Kaya naman tumingin sa akin ang anak ko para kumpirmahin ang sinabi ng lalaking ito. Totoo po nanay? Si uncle po ang tatay ko? Oo anak. Mahinang turan ko. Ngunit sa pandinig niya parang naka-volume iyon. Yumakap agad siya sa tatay niya. Daddy. Maluhaluhan niyang sambit. Palagi niya kasing tinatanong ang tungkol sa ama niya. Kaya lang puro imbentong kasinungalingan ang sinasabi ko sa kanya. Ayoko kasi magkakilala sila ng ama niyang masama. Baka maimpluwensyahan pa siya nito ng di magandang ugali. Kaya lang tadhana na ang nagpasya na magkakilala sila. Ang saya nila parang walang pagsadla ng sandaling iyon. Halos hindi na nga sila mapaghiwalay ng oras na iyon. Tuwang-tuwa ang anak ko sa VIP treatment sa kanya ng ama. Paano pa nga ba aayaw dito ang anak ko? Pinuno niya ng laruan ang magiging silid nito kaya naman tuwang-tuwa si Thea. Wow! I love it, Papa. Salamat po. Natutuwa ang sambit ng anak ko. It's okay, baby. Kulang pa nga yan. Kaya kung may nais ka pang laruan, sabihin mo lang. Wika pa ni Sander. Tama na, Sander. Wika ko. Tingin ko kasi di kami magtatagal dito. Okay lang, Lian. Minsan lang maging bata ang anak natin. Kaya bibilhin ko lahat ng nais niya. Giit niya, kaya speechless na lang ako. Ayoko maging panira sa kasiyahan ng anak ko. Oo, aaminin ko. Di ko kayang ibigay lahat ng ito kay Thea. Magandang bahay, masasarap na pagkain at maraming laruan. Bagay na ang ama niya lang ang makakapag-provide. Magiging selfish ba ako kung aalisan ko siya sa poder ng ama niya dahil lang yon ang nais ko? Ang hirap manimbang. Ang iniisip ko lang naman paano kami ng ama niya. Hindi ko siya pinangarap na maging asawa. Tapos eto na kami. Nakakulong sa bahay niya. Ang saya naman dito nanay. Huwag na po tayong aalis dito ha. Sambit ng anak ko. Palagi ko kasing sinasabi sa kanya nais ko nang bumalik sa Maynila. Pero anak, ayaw mo ba sa Maynila? Masaya naman tayo doon, di ba? Malumanay kong sabi sa kanya. Mas masaya po dito sa bahay ni Papa. Malaki dito at malinis. Isa pa, gusto ko po siyang makasama. Pagmamakaawa ng anak ko. Aling-aning, pakisamahan nga po si Thea. Si Sander iyon. Nasa likuran pala namin siya. Inutusan niya ang kasambahay na bantayan ang anak ko at inaya ko sa kanyang kwarto. Huwag kang mag-aalala, mag-uusap lang tayo. Wika niya, hindi pa natin bibigyan ng kapatid ang anak mo kaya huwag kang matakot. Dagdag pa niya, kinakabahan talaga kasi ako sa kanya. Kailangan ba talaga na dito kami, tumirang mag-ina? Di ko na napigilang magtanong sa kanya. Parang siya na lang kasi ang nagde-decide sa aming dalawa. O ano man Lian, mula ngayon dito na kayong dalawa titira. Hindi maaari yun, Sander. Bakit? Dahil may asawa ka? Para sabihin ko sa'yo, Lian, hindi ako papayag na umuwi ka pa sa kanya kasama ang anak ko. Hindi pwede ang nais mo. Oo, ama ka ng anak ko pero hindi kita asawa. Eh di magpakasal tayo, problema ba yun? Anong akala mo sa pag-aasawa, basta-basta? Kaning mainit na, basta nalang isusubo tapos, iluluwa? Hindi ka na kaning mainit, Lian, dahil dati ka nang malamig sa akin. Bakit di mo ako magawang mahalin? Ginawa ko lahat, Lian. Kulang pa ba ang mga ginawa ko sa'yo? Oo, naging masama ako pero pinagbayaran ko na yun. Di pa ba sapat na niligtas ko ang buhay ng anak natin para matanggap mo naman ako? Bakit sinusumbat mo ba ang salba mo sa anak natin? Hindi. Dahil tungkulin ko yun bilang ama niya. At tungkulin kong ibigay lahat ng mga kailangan niya. Hindi ko yun hinihingi, Sander. Pero binibigay ko ng kusa. Huwag na, Sander. Dahil di ko kayang mabuhay dito na kasama ka. Aalis ako dito at isasama ko si Thea. Nalungkot siya sa tinuran ko at humugot ng malalim na buntong hininga. Okay. Kung ayaw mo ako makasama, ayos lang. You can stay here. Ayun ni Thea. Ako ang aalis dito. Bahay to ng anak ko.
kaya dito siya titira. Mas nanaisin ko na manatili kayo dito kaysa kung saan pa kayo pumunta. Mahinang wika niya. Pero Xander, ikaw, saan ka titira? Ako na ang bahala sa sarili ko. Basta, kapag dumating ang panahon na handa ka na tanggapin ako, magsabi ka lang. Nariyan lang ako, naghihintay sa'yo. Huwag kang mag-aalala, di ko kayo guguluhin dito. Uwi ka niya saka tumalikod sa akin at nilisan ang bahay niya. Nakonsensya naman ako, siya patuloy ang nawala ng bahay para lang may tirahan kaming komportable ng anak ko. Ilang sandali pa bumuhos ang malakas na ulan na sinabayan pa ng malakas na ihip ng hangin. Habang masarap ang higa namin ni Thea sa malambot naming higaan, di ko mapigilang isipin ang ama niya. Nasaan kaya siya? Nangangalit pa naman ang panahon noong gabi. Mula sa malakas na ulan ay may kasama pa itong malakas na hangin. Wala akong ibang maisip na pinuntahan ni Xander. Alam ko nasa paligid lang siya. Hindi niya kasi dinala ang sasakyan niya noong umalis. Tanging backpack lamang iyon na bag na may lamang pagkain, ilang perasong mga damit. Kinabukasan, nag-ikot ako sa rancho. Hinanap ko siya sa mga tauhan niya. Sa isang kubo nila ako itinuro. Doon narinig ko ang mahinang ungol kaya pumasok ako, si Xander. Nakahiga siya sa mga dayami na pampakain sa kabayo habang yakap ang sarili. Nanginginig ang katawan niya na tila ginaw na ginaw. Kaya naman sinapo ko ang kanyang noo, ang init niya. Xander, anong ginagawa mo dito? Nabasa kayata kagabi. Ikaw talaga bakit hindi ka pa nagpalit? Nilalagnat ka tuloy. Nag-aalalang sambit ko. Basang-basa kasi ang damit niya. Tingin ko magdamag niyang suot iyon kagabi. Maayos lang ako, Lian. Sige na, umuwi ka na sa bahay. Baka hinahanap ka na ni Thea. Pagtataboy pa niya sa akin. Halika na. Umuwi ka na sa bahay mo, sumama ka sa akin. Uwi ka ko at niyakap ko siya. Siguro dahil sa sobrang awa ko sa kanya. Pero kunwari pa siyang di apektado sa ginawa ko. Kaya ko ang sarili ko. Ayos lang talaga ako dito. Kaya mauna ka na. Malakas ako, huwag kang mag-aalala. Pagyayabang pa niya. Kahit halata naman sa boses niya na hindi totoo ang sinasabi niya. Nanginginig kasi ang mga kamay niya. Ayaw mo ba ang sumama sa akin? Sige, bahala ka. Tatabihan pa naman sana kita sa higaan mo. Kaso, parang ayaw mo. So paano? Mauna na ako. Pagkuhay, wika ko at tumayo. Saglit. Sasama ako. Sinabi mo yan ha? Sasamahan mo ko. Wika niya at kumapit sa katawan ko at magkasama kaming umuwi ng bahay. Pagdating namin sa bahay tulad ng pinangako ko sa kanya, sinamahan ko siya sa silid niya at inaalagaan. Sa 2 araw na inaalagaan ko siya, doon ko napagtanto na lumalambot na pala ako sa kanya. Unti-unting nararamdaman ko na mahal ko na nga siya. Pinatunayan niya sa akin kahit masama man ang pagkakakilala ko sa kanya, ay kaya niyang baguhin iyon. At pinatunayan niya iyon sa amin ni Thea. Di nagtagal ay ikinasal din kami dahil inamin ko sa kanila na gawa-gawa ko lang ang sinabi ko sa kanila na may asawa ako. Masaya ang magulang ko at mga kapatid ko sa pagpapakasal namin ni Xander. Natupad ang wish nila sa amin. Higit sa lahat pati ang anak ko. Sa wakas kasi pamilya na kaming buo na matatawag at pangarap niya lang dati. At hindi lang iyon dahil magkakaroon pa siya ng kapatid na makakalaro. Salamat po, nanay. Magkakaroon na ako ng kalaro. Sana lang po talaga hindi ako nananaginip. Huwi ka niya habang napagitnaan namin siya ni Xander. Ako dapat ang magsabi niyan, anak. Hanggang ngayon pakiramdam ko. Panaginip pa rin na may anak ako at magkakaanak uli ako. Kailan lang kasi mag-isa lang si Papa dito. Nakangiting wika ni Xander. Masuyo ko siyang tinititigan sa mga mata. Close your eyes na hubby dahil pagising mo. Narito pa kami ni Thea at di ka nananaginip lang. Marahang wika ko at dinampian niya ako ng halik sa labi.